Sa kontrobersyal nga hong paglalantad o pagsisiwalat ni Saldico at paglalaglag dito kay Martin Romualdez at si Marcos Jr., bukas na bukas mga ka-update, makikita na ho natin yan. Magsama-sama ho muna tayo mga ka-update, magkaisa. Ayan kasi mismong sa ating mga kapatid na iglesia, bukas daw ho ang peace rally kahit sino ho. Hindi ka iglesia, iglesia ka, pwede ho tayo magsama-sama, magkaisa na sa bagong pagbabago ng gobyerno ni Marcos Jr. Kasi ito mga kapatid, isisingit na rin ho natin ito. Basahin ho natin mga kapatid. Ayan ho. Di ba napakaganda ho sa ating pakiramdam na ito ang ating mga kapatid na iglesia nagkakaisa muna. Tayo mga Pilipino, magkaisa rin muna ho tayo. Transparency for a better democracy. Kasi hanggang ngayon mga kapatid, kung wala hong magbabago sa gobyerno ni Marcos Jr., tayo po'y nakakaawa. Wala ho rin mangyayari sa ating bansa. Palubog ho tayo ng palubog. Lahat ho ng ating kapatid na bansa o katabing bansa, mga ka-update, umaangat ho sila. Umaangat ho sa atin kumpara sa atin. Sa atin kasi mga ka-update, kung kinukurakot lang nila yung pera natin, hindi ho uunlad itong ating bayan. Diba? Kaya mga update, magkaisa muna ho tayo bukas. Dahil bukas na bukas mga update, masasaksihan na ho natin ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Peace rally, wala hong gulo mga ka-update. Kaya pakinggan ho natin itong si Ka Eric Celis na isa rin ho sa mga taong maglilid sa ating mga kababayan dito sa rally din ho dyan sa Metro Manila. Kaya mga update, simulan na ho natin ito. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Tuwang-tuwa ang taong bayan na may kumikilos at may nilantad at may inihayag si Ginoong Saldico. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, sapagkat naghahanda na po ngayon ang lahat dito sa Metro Manila, lalo na po dyan sa Luneta, Quirino Grandstand area, at pati po dito sa EDSA, mula sa EDSA Shrine hanggang sa People Power Monument along EDSA. Pag-uusapan po natin itong implications at magiging epekto ng naging pahayag ni Saldico na itinuro na po niya na mastermind si Bongbong Marcos Jr. Pangalawa, pag-usapan din po natin itong pag-aabogadilyo ni Ping Lacson na para bagang si Saldico pa ang sinisisi niya at si Marcos ay ipinagtatanggol na parang santo ang tingin ni Ping Lacson kay Marcos, no? At kaya nga tayo ay dapat magbigay ng pagpapaliwanag. Bakit ganito ang ginagawa ni Ping Lacson? And of course, ang isa pa pong nagbigay ng katawa-tawang komentaryo, itong nagpapakilalang Professor Sheleto Magno. Sabi niya, kung magnanakaw ay, Sir Ernie, good morning po to you, at sa Patriotic Filipinos USA, dyan sa New York lalo na. Dapat doon ipinasok ni Marcos Jr. ang kanyang mga insertions sa NEP, National Expenditures Program. Siguro mainam na ipaliwanag natin ito, bakit ang binabanggit ni Saldico sa bicameral conference pinapasok. Ni Marcos ang kanyang isa sa example na itinulak niya at nagkaroon siya ng pagkakaroon ng quota. Kinutahan niya si Saldico at si Romualdez na ipasok ang 100 billion pesos. Okay? Yun po pag-usapan natin bakit hindi po doon sa NEP at dapat sa bicameral conference. Okay? Start po tayo, ano? Mga kababayan, ang NEP po, ito yung budget proposal na isinusumiti ng presidente sa Congress. Yan po ay naka-itemized. At dapat, bawat agencies of government, lalo na under the executive department, nakalagay po ang kanilang budget sa isang taon. Ang tawag dyan, NEP. So ngayon, kung bubukulan mo yan at papasukan mo ng mga ninanakaw o gusto mong nakawin, ang NEP dumadaan po sa committee hearing. Dumadaan po yan sa scrutiny ng ilang komitiba at nailalantad yan sa publiko. Kaya mahirap mong ipasok ang pagnanakaw o ang pandarambong sa NEP, National Expenditures Program. Si Lacson,
sila Gatchalian at itong si Sileto Magno, they are missing the point. Bakit sa bicameral committee conference ipinapasok ang mga insertions, ang mga gustong nakawin at gustong durubuhin at kulimbatin? Sapagkat wala na po sa committee level ang bicameral conference. Pwede ka nang magpasok, pwede ka nang isingit mo, no, mga kababayan, sapagkat kapag isingit mo sa bicameral conference, hindi na mahahalata. At ito nga ang binabanggit mismo ni Congressman Toby Chanco, ni Congressman Isidro Ungab. Ito po ang binabanggit ni Pangulong Duterte na ang katayan at diskartihan sa budget, ipinapasok yan sa bicameral conference. Ano ang kaibahan ng bicameral conference version sa version ng NEP? Ang NEP lantad. It's publicly open. Dumadaan sa mga committee hearing at mayroon pong deliberations. Ang bicameral conference, hindi na po yan dinideliberate sapagkat the only purpose supposedly ng pagkakaroon ng bicameral conference is to synchronize yung version ng batas, for that matter, ang budget bill proposal na dumaan sa House of Representatives at dumaan sa Senado. Kaya bicameral conference. Ibig sabihin po, mayroong representation ang mga senador na itinakda nilang mga senators who are going to compose the Senate delegation sa BICAM. Mayroon din pong delegation ang House of Representatives. Then mag-uusap sila, aayusin nila na maging synchronized ang budget. Diyan po nangyayari ang hilutan, gapangan, maniobrahan at ang tinatawag na insertions. Nagpapakabobo ito si Ping Lacson, ano? At itong si Sileto Magno. Alam nila, Cielo pala, not Sileto. Cielo Magno. Itong si Cielo Magno at ito si Ping Lacson, alam nila na ang NEP ay hindi pa ang final version ng budget. Bago bumalik yan, ang budget cycle sa presidente, dumadaan yan sa tinatawag na bicameral committee conference. In short, BICAM. Ang BICAM, small committee lang ito or small delegation. Mga 6 na senador or 7 at the same time, mga 7 din po manggagaling sa House of Representatives. Usually, nandyan po ang Senate Committee on Finance Chairperson at ang Committee on Appropriations Chairperson o Chairman. At then may mga bit-bit silang mga membro na itinakda ng both houses of Congress na sila ang mag-represent doon sa bicameral conference. Wala nang committee conference mo dyan na i-hearing mo pa. Kaya nga, dito isinisingit ang insertions. Yan po ang pilit na ini-ignore at pilit na inililihis ni Ping Lacson at ng ilang mga senador kagaya ni Sherwin Gatchalian at pati nitong Cielo Magno na ginagawa po nilang pagtatakpan si Marcos. Kung magnanakaw ka, hindi mo ilalagay sa NEP, National Expenditures Program, sapagkat makikita ng lahat. Makikita ng mga komitiba sa Senado, makikita ng mga komitiba sa House of Representatives. Kaya kailangan patago, pailalim at palihim. Kaya nga tinatawag na insertions, mga kababayan. Klaro ba tayo? So, ito po ang tumutugma sa explanation ni Saldico. Ang sabi niya, magkakaroon ng bicameral committee conference December. Tumawag sa kanya itong si Amina Pangandaman. Si Pangandaman po, naunawaan ko na about NEP at bicameral conference. Opo, the NEP is the budget document proposed by the President na inihahanda po ng kanyang budget team, the Department of Budget and Management, the Department of Finance, and then ng iba pang mga technical financial team ng Presidente. And then ipapasa po yan sa House of Representatives. Magkakaroon ngayon ng deliberation, review, and discussion. At kaya nga, pag NEP, marami po ang nababago dyan pagdating na sa Kongreso. At mayroon pong 2 antas ng insertions. May insertions sa committee level, may insertions din po at mga realignment doon sa Senado at sa House of Representatives. Pero ang final na mga diskarte
kung paano ipalusot ang pagnanakaw sa BICAM. Subalit, binuking ni Congressman Toby Chanco si Martin Romualdez na mayroon pong small committee na pinangungunahan ni Saldico, nila Garjola na isang kontraktor na itinuturong pasimuno ng kadimunyuhan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan gamit ang pangangatay sa budget. At mayroon din pong mga iba pang miyembro. Small committee, hiwalay pa ito sa BICAM. Ibig sabihin po, matapos ang deliberation sa House of Representatives, titirahin ito nila Saldico, kakatayin nila, ipapasok nila yung mga nanakawin at dudurubuhin nila, kasama na doon ang request ni Marcos na sinasabi niyang insertion. And then, kunwari, ididepensa nila yan sa bicameral conference. Pero hindi na dumaan yun sa deliberation at plenary discussion. Itinago at isiningit na po yan. Kaya umaabot sa 500 billion pesos, kalahating trilyon hanggang 700 billion pesos ang mga naidadagdag na mga unprogrammed appropriations na hindi naitakda o nailagay sa NEP. Alam po ito ni Ping Lacson, ngunit nagbububuhan at nagmaang-maangan sapagkat Yung pagiging part na bobo-bobuhan mga kapatid, wag na ho tayo magtaka dyan. Literal naman na ho bobo yung taong yan, mang-mang. Pero yung tanga-tangahan yan, halata naman ho sa kanya. Kasi nga mga kapatid, pera-pera hong usapin dyan. Tanong lang ho, Ping Lacson, tanong lang ho ito magkano ho ba yung sinasampal na maleta? O ilang maleta ba yung hinahampas sa pagmumukha mo ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez? Tanong lang ho. Di ba? Kasi, hindi ka naman magkakaganyan kung alam mong totoo yung sinasabi mo. Di ba? Napaghahalataan ho sila, lalong-lalo na pag may blue ribbon. Halatado kung may pinagtatakpan sila, mga kapatid. Pinagtatakpan ho nila yung mga malalaking tao. Yung mga malalaking sindikato sa likod ho nila. Nagiging asong ulol ang role niya at tagapagtahol at tagapagtanggol ni Bongbong Marcos Jr. at nila Romualdez. Alam niya ito. Alam din po ito ni Cielo Magno. They know this. Kasi sila po ay mga dumaan sa ganitong proseso kung paano ang mga proseso ng budget. Magsisimula sa NEP, mga April po yan or May, isusumiti yan sa Kongreso, mauuna sa House of Representatives, then ang mga natatapos na dito na mga nakomitiba na at nagkaroon na ng mga deliberation, i-deliberate din sa Senate. At pag natapos po ang buong deliberation na ito, si Martin Romualdez may ginagamit pa na small committee bago dumating sa BICAM. Meaning, tinatraidor na nila ang budget bago pa mag-BICAM. Yan ang role ni Saldico. So Saldico knows what he is talking about. Kaya nga sabi niya kay Ping Lacson, tingnan mo ang dokumento bago ka magngalngal. Ang NEP, ito lang yun. Subalit nang tumawag na si Marcos at mayroon ng mga isiningit ang iba-ibang mga congressman at utos na rin ni Romualdez, ito na ang dokumento. Ito yung pinag-usapan sa BICAM. Therefore, hindi na po pinag-usapan sa BICAM ang original NEP. Ang pinag-usapan yung kinatay na, yung may insertions na, yung may realignment na. At dyan lang yayari ang pagnanakaw. Okay? Klaro tayo ha? Now, nasagot na natin ang tanong. Mali po at baluktot ang pananaw ni Ping Lacson at nitong Cielo Magno na sinasabi nila, why would Marcos use the BICAM in order to steal or insert something that would become irregular? Exactly! Because the purpose of insertion is to do something that is irregular. Kasi kung magiging regular ang gagawin mo, doon mo yan ilalagay sa NEP para hindi yan mabukulan. Pero pag gusto mong bumukol, magpalusot at magnakaw, huwag mong ilagay sa NEP. Habulin mo sa bicameral at doon mo hilutin para maisalpak ito. Exactly na yan po ay nailalantad mismo ni Pangulong Duterte. Nailalantad mismo yan nila Congressman Ungab and even one of their own, itong si Congressman Toby Chanco. Sinabi niya, aside from diskarte and maniobra sa BICAM,
may small committee pa si Martin Romualdez. Yun. Kaya po, tama ang pagbubunyag ni Saldico. It conforms to the reality of conditions kung saan po na ilulusot ang pagnanakaw. Kasi kung gusto ni Marcos na magpalusot, hindi niya yan ipapakita doon sa NEP. Doon niya antayin na umabot sa BICAM and then isingit, isalpak, isalaksak ng palihim at pailalim na wala na ang deliberation and plenary debates. Tapos na ang committee intervention and committee review. Clear? Alam nila ito. They know this. And I am talking the basic process kung paano po umiikot ang budget process na ito. Okay? Sabi ng Eagle Squad na tarantado, ulul, palubog na. Sasama na ako sa palubog na kulto ni Marcos. Mayroon pong sumbi. Tanggalin natin si sumbi. Wait lang ha. Okay, si sumbi na wala. Eagle Squad ha. Tarantado, baka Maya Squad ka lang naman. Malinaw mga kababayan, na tama po ang pahayag ni Saldico na tinawagan siya ni DBM Secretary Pangandaman. At katatapos lang daw ng meeting ni Pangandaman, nila Jojo Cades at nitong Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin po ay pamangkin ni Executive Secretary Bersamin. Anak ito ng kapatid niya, na I think ang kapatid niya is a vice governor ngayon or governor ng Abra. Klaro ba tayo mga kababayan? So ibig sabihin ko po dito, ang binabanggit ni Saldico tumutugma sa pangyayari. Yun po ang ibig sabihin na mas makatotohanan at kapanipaniwala ang pagbubulgar ni Saldico. Okay. Ito pa ang nais nating puntuhan. Nagpa-interview si Toby Chanco. Sabi ni Toby Chanco, galit na galit si Presidente daw, si Marcos, kay Martin Romualdez. Bakit wala na siyang malalaking proyekto at naubos na ni Saldico at ni Martin Romualdez? Hindi kumpleto ang kwento ni Toby Chanco. Galit na galit si Marcos sapagkat hindi lang siya nakikinabang, kundi malaki ang pakikinabang na ginagawa nila Saldico at Martin Romualdez dahil pinapayagan ni Marcos ang insertions upang everybody happy. Ngayon, pumutok itong balita. Ito sabi ni Saldico, gusto niya daw sana na magtestigo kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee gamit ang technology ng Zoom. Subalit, prior to that, hindi niya sinabi muna na magsisiwalat siya. Ngayon, nang ini-schedule na ang kanyang pag-testify, oras at ang mode of setup, nagsabi na siya. Hindi natin nakuha kung kanino siya nagsabi. Malamang baka kay Ping Lacson o kaya kay Tito Soto. Kasi sabi niya, I told them, yun ang ginamit niya, I told them, na isisiwalat ko ang buong katotohanan during my testimony sa Senate Blue Ribbon Committee. At 10 hours or 12 hours after, tinawagan siya. Hindi niya rin sinabi kung si Ping Lacson ang tumawag, maybe secretariat ng Senate Blue Ribbon Committee upon orders of Tito Soto and Ping Lacson na hindi siya pwede mag-testify kung via Zoom. Kasi unfair daw sa ibang mga witnesses. Kailangan affidavit o kaya personal na manunumpa siya at personal siya magsasalaysay sa Senado. Sabi ni Saldico, nagduda na siya. Kasi ang ibig sabihin nun, pauuwiin siya. At binabanggit ni Saldico na babarilin siya. May papatay sa kanya. At walang ibang pagmumulan ng pagbabaril o pagpapabaril sa kanya, si Marcos at si Romualdez na naman ang kausap niya dito. At ito ang kanyang kinatatakutan. So ang biglang paglalahad ni Saldico na sasabihin niya ang buong katotohanan during the Senate Blue Ribbon Committee via Zoom, ang biglang pagpihit na pinigilan siya ni Ping Lacson at nila Tuta Soto na hindi pwede ang Zoom kundi kailangang personal, nagduda si Saldico na i-entrap siya. Kaya siya pababalikin kasi una pumayag na sige, via Zoom at for your security,
i-justify natin na virtual ang iyong pag-testify. Wala ka sa Pilipinas. And mayroon kang medical condition na kailangan mong asikasuhin sa abroad. Yun. Subalit, yung several hours after na sinabi ni Saldico na siya ay maglalantad at maglalahad ng buong salaysay ng kwento ng pagnanakaw sa budget at mga korupsyon at pandarambong na nalalaman niya with all knowledge and evidence that he can support, biglang pinigilan ni Ping Lacson at nila Tuta Soto ang kanyang virtual or via Zoom na pagtestify. At doon na nagdesisyon si Saldico, hindi na to tama. Iyan nga mga kabdit, di ba? Pinigilan nga itong si Saldico diyan sa Blue Ribbon pag appear sa Zoom. Bakit ho? Kasi nga ho, si Saldico, isisiwalat niya yung totoo, yung katotohanan. Itong si Ping Lacson, syempre ayaw ho niya yan. May script ho sila na sinusundan para hindi ho sila mapahiya na pasabwat itong si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Kaya mga kabdit, magkomento naman ho kayo dyan kung may opinion ho kayo, reaction para ho pag-usapan natin sa comment section. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.